Yo guys, kumusta? For today's video, mga Star Wars fan dyan, samahan nyo akong mag-unbox ng Star Wars Kotobukiya Artifacts 110 Scale Edition. So, ito lang ang meron ako, hindi pa sila kompleto. Nabili ko sila sa iba't ibang online store, sa ibang bansa, and then meron din ako nabili sa local store dito sa Dubai. And then lahat ito iyari sa PVC. Ang gagawin natin, pipili lang tayo ng isang item na ipupuli unboxing natin. And then yung iba is ipapakita lang natin yung anong laman nila and then kung ano yung mga accessories na kasama sa set. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe ang channel na to para tuloy-tuloy pa rin ang paggawa natin ng mga videos na katulad nito. Okay? Simulan na natin. Enjoy! Simulan natin kay Darth Vader. At dahil nga meron tayong siyam na set ng Kotobukiya Artifacts Star Wars, is hindi na natin ipapakita yung unboxing niya except dito kay Darth Vader para makita nyo lang or ma-idea lang kayo kung anong itsura nila sa loob. Ito, si Darth Vader, nabili ko siya sa eBay. Very rare na siya. Darth Vader, Return of Anakin Skywalker, 110 scale, pre-painted, models kit. Napili ko to, maraming namang lumabas na version ni Darth Vader, pero napili ko to dahil dito sa version ni Anakin Skywalker. Ito yung original itsura ni Anakin Skywalker sa original Star Wars, The Return of the Jedi. Pinaganapan ni Sir Sebastian Shaw. Snap fit lang siya. So ito yung mga content niya, yung mga parts. Meron siyang 5 set of arms. So pwede nyo siyang i-display ng katulad ng ganito, kaya siya may 5 set ng arms. Pero ang pipiliin ko lang is itong form na to. Yan, para mas astig. Ito yung base niya. Wow. So ito yung lower part ng body niya. Ayan. Ang ganda. Parang may tendency siyang magasgas. So ang kagandahan lang sa Kotobukiya Artifacts, no. Pero hindi lahat, tulad dun sa X-Men, walang base. Pero ito may base, yung magnetic siya, no. Ang dali niyang display at hindi nakakatakot na matumba. Ayan. May magnet yung mga paa nila. Ito yung base plate. Ayan. Ayan lang. Ito yung bandang torso niya. Wow. Kita niyo yung details. Pre-painted lang siya, guys, no? So, kailangan, pag kinabit nyo na siya, hindi na yung laging tanggal ng tanggal. Kasi medyo sensitive. Ito yung napili kong form niya. Yung details, guys, so, tingnan nyo yung details ng uniform niya. Ito naman yung cape. Ayan. Medyo mabigat siya, no? Oops. Parang may gas-gas lang. So, ito, ikakabit natin dito. And of course, yung headpiece ni Darth Vader or yung mask niya, no? Wow. Most iconic villain of all time na si Darth Vader. Yun lang, ganun lang kadali ikabit yung ulo niya. And finally, yung lightsaber. Yung red lightsaber niya. Yan. Yung best piece ng set na to, yung original face ni Anakin Skywalker na ginaganapan ni Sir Sebastian Shaw. Yan.
very rare to guys, no? Kasi bihirang gawan ng figure yung original actor na si Sebastian Shaw. Usually, ang mga lumalabas na yung version ni Hayden Christensen, yung younger version ni Anakin Skywalker. So, galing at sinama nila to at ginawa nila ng statue. Hindi ko siya ikakabit, pero i-display ko siya. So, ito naman si Obi-Wan Kenobi. Ayan, yung older version niya. Siyempre, ang gumaganap dito, yung original actor ng first trilogy. Yung late great actor na si Alec McGuinness. So, pwedeng palitan yung hoodie niya, no? Pwedeng siyang iposing kababa yung hood. Ayan. Depende kung anong preferable nyo guys. Nakababa yung hoodie o yung nakasuot. Yan. Actually pareho siyang astig, no? Then, ito naman. Ito yung nasa last part ng Star Wars A New Hope. Yung natalo siya ni Darth Vader at napatay siya. Ito, ganito na lang siya, robe na lang yung natira. And yung lightsaber. Ayan. So, ganyan lang. Ito lang yung medyo nahiwalay talaga sa akin. Ito kasi yung version ng Stormtroopers ng First Order. Siyempre, una sila nag-appear sa The Force Awakens, no? Actually, mahirap na talagang hanapin yung Stormtroopers ng First Trilogy. Iba kasi yung helmet nila doon. Mas classic. Ito, bago na to. First Order. Yan. So, okay lang. Di naman mahalata pag dinisplay ito. Yan. Ganda kasi yung details talaga, guys. Ang dami nilang spare na arms and legs para kung anong posing yung gusto mong gawin sa kanila.
So ito naman yung set ni Master Yoda. Ito yung version niya sa Dagobah. Siyempre, una siya nag-appear sa Empire Strikes Back. Ang maganda dito, kasama niya yung version ni R2-D2 na putikan din. Actually, di ba nalubog siya sa parang lake doon. Ayan. Putikan si R2-D2. Meron kasama sa set is yung Force Ghost ni Master Yoda. Ayan. Papansin nyo. Ang galing at sinama pa nila to. May kasama siyang kwintas. Actually, yung headpiece niya, isang version, yung nakapikit siya. Actually, ito yung may resemblance siya dun sa Ghost. Ayan, kung gusto nyo pareho sila ng itsura ng Ghost. And spare right arm ni Master Yoda. And ito naman, kung gusto nyo yung tatlo yung roller ni R2-D2, pwede nyo siyang palitan. Natatanggal to. Ito naman si Lando Calrissian. Ayan. Wala siyang masyadong accessories. Ang accessories lang niya is, maliban sa base, itong cape niya. Pero tignan nyo naman yung cape niya, guys. Ang ganda, may yung detail sa loob po. Yung mga parang flower or print pa siya sa loob. Ganda. Ayan, kulay gold. Made of PVC sa lahat, guys. Sa lahat to PVC. So, ayan. So, tanggalin muna natin yung ulo niya. Okay. Wow. Ewan ko kung kamukha ni Billy D. Williams, no, yung original actor ng Lando Calrissian sa original trilogy. Yan. Ito naman yung iconic trio na droids ng Star Wars. Si C-3PO, si BB-8, and of course si R2-D2. Yan.
Actually, ang spare lang nito is yung dito yung sa roller niya. Pwede nyo siyang palitan para nakatayo, pero mas prepared ko yung ganitong itsura niya dahil mas iconic to. Yan. May magnet din siya actually. Wala siyang kahit anong umiilaw, pero napaka ganda ng details no guys. Kita nyo naman. Kulang na lang is umilaw siya. Actually, hindi siya umiilaw. Lahat ito made of ABS plastic. Ito magnetic din to. Yan. Para natatayo siya. Kasi kung wala yan. Tingnan yung details na ito ni C-3PO guys. Oh. Galing. Ito yung version niya actually ng Force Awakens. Actually kaya nandiyan si BB-8 dahil ito yung version nila ng Force Awakens, the Force Awakens movie ng Star Wars. Episode 7. Yan. Parang umiilaw yung mata niya. Ang galing. Ang ganda ng kulay, yung gold na gold. Na hindi masyadong shiny. Yung set ni Luke and Leia Skywalker. Ang spare piece lang niya nito is yung left arm ni Luke Skywalker na may hawak na blaster. And syempre mas prepared ko yung hawak niya, yung lightsaber niya. Yan. Actually guys, gusto ko yung itsura ni Luke Skywalker dito. Hawig niya si Mark Hamill, no? Yan. And mas gusto ko yung ganitong suot niya kasi mas iconic to. Tuwing maalala ko si Luke Skywalker, mas naalala ko yung ganitong itsura niya. Ito yung suot niya. Syempre, tignan nyo, hawig din ni Mark Hamill talaga. And ito may kasama siyang support dito pero hindi ko na siya ikakabit. Kasi parang mas prepare ko na wala dahil mas nandidikit siya ng ganyan. Yung kagandahan talaga na ito, no? Mas maganda talaga merong magnet sa ilalim. Yan. Mas si Leia. Yan. Mas iconic yung itong ganitong itsura ni Princess Leia. Yung donut hair niya. Parang donut hair nga ba tawag dito? Hindi ko alam kung kamukha ni Carrie Fisher pero malapit naman. Wala siyang spare piece. Spare parts, wala. Magnet.
Guys, ito naman si Boba Fett. Ito yung Legendary Bounty Hunter. Ayan. Actually, ito yung isa pinaka-favorite ko, no? Tignan nyo naman yung mga parts niya. Kompleto, may jetpack, may blaster, and yung helmet niya, tignan nyo. Ayan, oh. Itong isa sa pinaka-rare na meron ako. Ito and si Han Solo and Darth Vader. Sa eBay ko siya nabili. And meron siyang spare na left and right arm. Siyempre ito yung isa yung nakataas na ganyan. Ganon. Pero mas prepare ko yung posing na niya na to. Ang ganda kasi na-capture nila yung, tignan nyo yung mga stain sa helmet. And ayun o, meron din siya yung parang tama ng bala sa helmet. Han Solo and Chewbacca. Ito guys, napaka-rare din nito. Nabili ko siya sa Ubay. Galing pa siyang UK. Tingnan naman yung details ni Han Solo, no? Yan. Kamukha ba ni Harrison Ford? Yung young version ni Harrison Ford? Wow. Kamukha naman. Diba? Yung best niya. Tingnan nyo naman yung posing niya. Ito yung iconic na posing ni Han Solo. And of course, hindi mawawala pag nandiyan si Han Solo. Ito naman si Chewie. Si Chewbacca. Tignan niyo yung itsura ni Chewbacca. Mas madumi siya tignan sa original trilogy compare dun sa latest trilogy sa Force Awakens. Tignan naman. Ito parang leather siya pero hindi siya leather. All made of PVC pa rin siya. Ito yung parang pana niya. Ewan ko ano bang tawag dito. Medyo sensitive siya, no? Ito din. Medyo sensitive. Kaya kailangan ingat-ingat yung details. Galing. Yun, no? Kamukha ni Harrison Ford talaga.